Okay guys, good morning. By the way, ako nga pala si Ralph, isa akong tour guide dito sa Puerto Princesa City, Palawan. So, isa akong aspiring vlogger. Actually, before pandemic pa, gusto ko na talaga mag-vlog eh. Back then, nag-ipon-ipon na rin ako ng gamit ko sa pagbablog. Since tour guide nga po kasi ako, ang concept ko sana ay i-vlog yung mga tours na pinupuntahan namin or destination na pinupuntahan namin. Unfortunately, yun na nga, nagkaroon tayo ng pandemic, which is lahat naman tayo naapektuhan. At ayun, na-postpone. Well, at the same time, yung naipon kong gamit, which is pumili na ako before ng tawag ito, GoPro, at isang secondary phone. At sad to say, yung nasa gitna na ng pandemic ay nawala, bago pa mag-pandemic, yung nag-start yung pandemic, wala na kaming trabaho. Naalala ko nga yung declaration na may pandemic na dito sa Pilipinas, nakaabot na dito. Supposedly on that day, meron pa kaming tour. Pumasok pa kami ng office. And yun nga, ironic dahil dineclare na wala na magta-travel. So since then, nawalan tayo ng trabaho in short. And in short, sa duration ng pandemic, syempre na short din talaga tayo since wala tayong trabaho noon nasa tour guide. So yung mga na-invest ko na gamit ay ayun, binenta ko na lang rin. Buti na nga lang yung cellphone ay hindi ko nabuksan, so nabenta ko pa rin siya ng magandang price kahit pa paano. At kapatid ko rin naman yung nakabili nun. So ngayon ito ay practice pa lang kumbaga. Dahil tayo ay beginner sa pagbablog, no? So nandito tayo ngayon sa lugar namin or sa compound namin kung saan ako nakatira. Kasi kami ay magkakapatid, magkakasama kami sa isang compound. Ako, nakaseparate ako ng bahay. Yung sumunod sa akin, nakaseparate na rin ng bahay. At isang compound lang kami. Yung bunso namin, until now, nag-aaral pa rin. So sa ngayon, nagpa-practice tayo. Kasi sa channel po na gagawin ko, I am planning to gumawa ng channel na doon makikita ninyo yung mga places dito sa Puerto Princesa, Palawan, gaya ng underground river, island hopping namin dito. Siyempre yung mga destination sa city tour, like for example yung Crocodile Farm, and yung mga accommodation dito na po pwede nyo pagpilian pagka pumasyal kayo dito. Siyempre kailangan nyo ng accommodation. And yung mga yung mga kainan natin, mga kakainan po ninyo ng mga possible na restaurant, papakita ko po yan sa inyo. Kasama namin na nagtatrabaho sa kapatid ko. So ngayon, ang ipipicture ko pala ngayon is, since nagpa-practice pa lang ako, yung sarili ko munang tinitirahan o yung bahay ko in short, no? So ayan, try natin tong dahil na rin ako, meron na akong gimbal. At ito na nga, nakapag-provide na tayo ng wireless microphone. Kasi ako, honestly, hindi mo naman kailangan ng mga to sa pag-start ng vlog eh. Kaso lang ako, personal opinion ko doon, pag nanonood ako ng mga vlog or ng mga videos ng mga vlogger, sometimes pag wala pa sila talagang gamit, hindi klaro yung boses nila, tapos yung video ay medyo magalaw, parang mahirap siyang panoorin kumbaga, no? So ako ay hindi naman ako tawag nito, hindi naman ako talaga maarte. Ang concern ko is kayo, no? So ito, para mas maganda yung mas clear yung audio, at kahit pa paano, dahil sa tulong na rin ng gimbal, ay hindi masyadong maggalaw yung camera natin o yung mismong view, kasi minsan nga nakakahilo yung gano'n, no? So ngayon, napakita ko sa inyo kung saan po ako nakatira.
dito sa Puerto Princesa kung saan ako tumutuloy. Actually, ito sariling bahay ko po ito at mag-isa lang ako nakatira dito. Yan, paano ba to i-flip tong gimbal na to? Ayan, ayaw niya na naman. So, kailangan ko siyang i-stop tapos i-flip ko yung camera to front cam. Ayan po, sorry naman guys, gawa ng hindi ko pa nga talaga totally master or alam gamitin itong gimbal na meron tayo, no? So, ito po yung bahay ko sa harapan po natin. So, hindi pa rin siya gawa until now. Honestly, ito ay more than 10 years na in the making. Nakakayamang aminin, pero ayan pa rin ang kanyang itsura until now, no? So, actually, nagtrabaho nga po ako sa ibang bansa, nag-abroad po ako. Isa po akong OFW na rin, no? Kasi naka 1.5 year din po ako sa labas ng bansa. So ito lang po actually yung nabago while nasa ibang bansa ako. Ito lang itong kwarto na to. Ito yung secondary room eh. Ito yung kung saan ako natutulog before no, nandito pa ako bago ako umalis. At ito nga yung priority ko na ipagawa. Kasi habang wala ako dito ay pinaupahan ko rin tong bahay. Pero actually ano lang yun, sa kaibigan lang yun kasi nakiusap lang siya, no? Etong sasakyan na to sa father ko po to. Right now, hindi siya umaandar, di pa napapagawa. And ito naman, ang ginagamit kong service ngayon, itong Accent na diesel. Ginagamit ko lang po siya pero hindi po talaga siya sa akin. Yan yung katotohanan dyan. Ito po ay hinihiram ko lang. Ang totoong may-ari po nito initially is yung kapatid ko at in-offer niya nga to sa akin, baka raw gusto kong bilhin. Well, hindi naman alam na wala naman akong ganung pera kalaki, no? So ako naman, nire-offer ko naman siya sa madam doon sa may pera, which is nasa abroad pa rin siya until now. Parehas kami nagtrabaho sa Maldives, kung kami galing. So, as of now, wala pa siya dito. So, nandito muna sa akin. Gamitin ko muna raw. Provided, syempre, ingatan natin. And, ayun. Ayan malinaw po. Hindi po sa akin yung sasakyan na yan. Nangihiram lang po tayo. Wala tayong pira. Taliwas po sa mga iniisip ng ibang tao. Ito, marami makaka-relate sa akin dito na iniisip nila pag yung isang tao galing abroad o nasa abroad ay majority nag-iisip, ay maraming pera yun. Kumikita na yun ng malaki. Marami ng ipon yun. Hindi nila alam. May mga ganon. May mga ganong mga nakakapag-abroad, sinaswerte. Pero may mga ilan naman na hindi talaga entirely sunerte o hindi naman talaga totally nakapag-ipon ng malaki bago nakabalik ng Pilipinas. At isa na nga po tayo doon. Ayun. Mahabang story yan. Saka na po natin pag-usapan yung tungkol dyan sa pag-abroad ko. Anyway, ito namang gagawin ko mga channel is sa travel vlog, mga accommodation, restaurant, magandang puntahan, and separate din naman po yung sa vlog na about me, kumbaga. So ito nga, nag-practice pa lang tayo. So ito po yung service ko, scooter na Yamaha, at yes, napabayaan ko nga po siya dahil nga umalis ako, hindi naman nila nagamit. At naiwan nga nakabilad sa araw, kaya ito sira na yung upuan, no? Actually, hindi ko pa yan napapaandar simula nang nakabalik ako dito eh. Bumalik ako dito month of August, ngayon ay December na. Since then, hindi ko pa siya napapaandar. At kasi nga, yung gulong ay parang nag-expire na rin, harap at likod. Nag-crack na kasi siya, no? At ang masama pa nito, naiwan tong walang gasolina. Sabi ng mga kapatid ko ay ginamit daw nila yung gasolina. Well, wala na tayong magagawa. Nangyari na yun, no? So, ito na po yung harapan ng bahay ko. Ito po yung entrance, yung main door natin. And yes, plywood lang siya actually. At nasira na nga siya ng panahon. Lumang-luma na. Megit 10 taon ba naman. So, ito naman po yung bahay ng parents ko. Yan, pero ngayon, hindi na sila dyan natutulog. Kasi nga yung bahay mismo ng parents ko, na-divide na yan sa aming magkakapatid. Yung doon,
Ayan, yung buong side na yan ay sa kapatid ko, pang-apat po sa amin. Diyan na siya natutulog, no? Parang yan na yung apartment niya, no? So ito naman, ito ay actually kulungan niya ng mga aso namin. I don't know kung nakikita nyo from this point of view. Pero marami kaming aso dyan, which is Shih Tzu. At itong kwarto na yan, dyan na po natutulog yung parents ko ngayon. Kasi ayaw na nila na may, kumbaga, yung mother ko kasi obviously hindi mahilig sa aso. So gusto niya malapit siya sa mga alaga niya. Yung behind it, yung sumunod naman, yung up and down na yan, yan naman yung bahay nung kapatid ko yung sumunod sa akin. Yan. So, saka na natin explore kung ano pang meron dyan. Basta yung aso, marami kaming alagang aso. And by the way, ito yung negosyo po ng kapatid ko, yung pang-apat namin, ay meron siyang food cart. Yan, takoyaki food cart po yan. Napasok po tayo sa bahay. Pagpasensyaan nyo na po yung bahay ko, talagang eto lang to. Mahabang istorya eh. So, until now, ganito pa rin po itsura nito, no? Ang idea is, half cement muna siya. Then, habang nagkakaroon tayo ng savings and obviously, or extra, kaya obviously ay hindi natin siya napagawa, no? Yan, so ito, sawali. And plywood. Yan, ito nga yung kwarto ko before. Dito ako natutulog dati. At yun na nga, yung bintana wala, no? So, ano lang yan, see-through lang, true and true lang yung hangin dyan. Cortina lang yung nagiging cover ko pag malakas ang ulan. Believe me, pag malakas ang ulan, pumapasok po dyan. So, ito yung mga naiwan kong gamit habang wala po ako. Ito nga yung luggage ko na actually pinahiram pa yan sa akin ni Madam. Yung isa niya pang luggage ay pinahiram niya rin sa akin. Kasi may luggage naman ako nung umalis ako. Same size ng white. Pero kasi yung white, sira na yung gulong. Yung isang gulong niyan, sira na eh. So, nagpalit kami kasi yung sa akin, ayos pa. So, para hindi na siya mahirapan, yun na lang ang iniwan ko. Yan na lang ginamit ko yung sira. So, ito po ang appliances na nag-survive sa akin. So, ayan. Dito po ako nagtrabaho actually sa abroad, sa Maldives po. Sa iba po kasi akala nila yung Maldives resort. Yung Maldives po is actually country siya. Malapit po siya sa India. Nasa baba po siya ng Indian Ocean. Yan. So, ilang, candy. At yun, meron tayong pampa. Yan, tatawag natin pampa. Pampatulog. Yan, pag sa gabi, gutom, noodles. Yan, syempre, yung panglaban natin, shampoo, etc. So, ito na yun. Ito yung parang pinaka-living area. And, ayan, as you can see, wala rin akong, kisame or ceiling, no? So, pagka lunchtime, mainit po dito sa bahay, sa loob ng bahay. Pero ngayon, since December, di naman ganun kainit. Yan, nagpo-fold. Ako po nagpo-fold ng mga damit ko. Yan, ako rin, syempre, naglalaban yan dahil wala naman akong katulong dito. Sabi ko nga, mag-isa lang ako dito sa bahay. Ayan, no? Even this table, ito ay hiram ko lang po. So, kasi itong area na to before, meron po dyang computer table, at saka yung computer chair na binenta ko bago po ako nag-abroad. Ayun na nga, common yan sa mga OFW na yung iba ay nagsasangla, yung iba nagbebenta ng gamit, yung iba nanghihiram ng pera, ng malaking pera actually, para lang matuloy yung kanilang pag-abroad, para lang makipagsapalan sa ibang lugar, no? Baka sakali. So, dito naman, ito yung likod. Ito yung neighborhood natin. Yan. Ito ang kapitbahay na natin yan. Hoy, Oli! Isa sa aso namin.
nagala. Andi dito na si mama. And syempre, paminsan-minsan, additional na pampatulog. At minsan may mga kaibigan tayo pumapasyal dito. Iba-ibang brand nila. May Pilsen, may Red Horse. Ako di na ako nagre-Red Horse eh. May gin, may brandy. Yan. At ito yung ating... ito yung banyo natin. Yan, CR. So, hindi pa rin tapos. Makita nyo sa bubong, wala, half lang yung may bubong. Dati yung sa likod niyan, kung makikita ninyo, may puno ng mangga. Nabawasan na nila yan eh. Dati, yung sanga ng mangga, lumulusot na dito. Maabot na dito sa loob. Kaya pag nandito ako, imagine nyo, habang naliligo ako, sa tabi ko may bunga ng mangga. O di, ano na lang, bagoong na lang ang kulang, di ba? So, yun. So, meron tayong, yun na nga, may router dyan. At wala na nga dito yung computer na yun. Yun naman ginagamit ko during pandemic time kasi pinalad tayo, naka-apply tayo at na-hire tayo sa isang work from home na online job. So yun nga lang, sad to say, hindi siya nag-last ng matagal. Siguro nag-work lang ako for that job for about 8 months I think, to 9 months, ganun lang eh. Maganda naman yung sweldo kasi ano nga, yung boss ko ay sa Amerika, so dollars yung pinapasweldo niya sa akin. Yung ibang nag-work from home dyan, marami yan, so makaka-relate sila dyan, alam nila yan kung paano yung mechanics niyan. So, ano pa ba? Ayan, meron tayong salamin dito na malaki. Ito binigay lang sa akin. Actually, hiningi ko ito sa tatay ko. Ayan. So, ito lang meron tayo. Yan. At yes, may weights tayo. Matagal ko nang gamit yan eh. Pero, bihira lang tayo makapagbuhat, no? Pag ginaganahan mo, no? Pero this time, susubukan natin yung i-workout, gamitin yan. And, eto na po kung saan talaga ako natutulog mula na bumalik po ako from abroad. So, ito po yung situation ko dito. Tunay na buhay, ika nga, ang nangyari. So, para lang tayo nagka-camping dito. So, obviously, open yung bintana. Alam naman natin, o para sa hindi nakakaalam, dito po sa Palawan ay malamok. Kaya pagpapasyal po kayo ng Palawan, kailangan nyo po ng insect repellent lotion. Yan. So, ayan. Kulambo ang solusyon. Yun ang napili kong solusyon, kulambo. Sa ngayon. So, ayan. May unan yan. Pare-parehas lang kasi yung kulay nung yung bedding. So, ano na nabili ko. So, anong pang gamit dito? Wala na. Yan. Electric fan. Para hindi mainit. Ito, may hangiran tayo. Yan, gaya na nabanggit ko sa inyo. Isa po akong tourist guide or tour guide dito sa Puerto Princesa. So, may uniform po kami. Blue and gray po. Yan. So, ganyan po yung kulay ng ano. Pag Sunday, free day po namin. As far as I know, pag Sunday po, pwede kayong magsuot ng... pwede pa rin kami mag-uniform or nasa sa amin kung gusto namin mag-civilian. Sunday, it's free day namin sa mga tour guide. Pwede kami hindi mag-uniform. At ito nga po yung nakwento ko na meron tayo. So, ito yung isa sa gamit natin. Itong Holy Land Lark M2. So, ito rin. Honestly, hindi ko pa ito tapos bayaran. Ito po ay in-apply ko lang sa di ko na babanggitin sa mga nagpapahiram dyan, nagpapa-installment dyan, no? Ayun po. So, yun lang ang meron, yun lang meron tayo sa bahay. Ito ang reality. So, ipi-flip ko muna yung camera kasi hindi talaga siya nagpi-flip ng camera eh. Hindi ko alam bakit o hindi lang talaga ako marunong. So, kailangan ko siyang i-change manually. Ayan na nga guys. Na battery empty na yung ating gimbal. So, hindi ko na paabahin to. Maraming salamat po sa inyo. Sana supportahan nyo ako sa mga upcoming videos na i-upload ko dito. And actually, gagawa pa ako ng separate channel para talaga sa content na gusto kong gawin. Which is yung accommodation, gaya ng inn, pensions, hotel, bed and breakfast, or even apartment, ganyan. Isa pa is yung restaurant, kung saan ba maganda kumain dito, location-wise niya. At
kung affordable ba siya, etc. etc. And of course, lastly, yung mga ito medyo last ko na to ipa-priority, yung mga destination. Kasi yun kasi yung napapansin kong common na kino-content ng mga vlogger is yung talagang mga destination, which is po pwede nyo na siya talagang, kumbaga pag ni-research nyo siya ay maraming lalabas, no? Gaya nung underground river ng Honda Bay at saka etc. city tour and so on po, no? Yan. So pero gagawa rin po tayo ng sarili natin, magagawa rin tayong upload natin about sa mga lugar po na yan, especially sa El Nido, and hopefully hanggang Coron makapunta po tayo. At kung meron po kayong gustong malaman yung location, yung how to, gagawan po natin ng paraan yan. Kung kaya naman, why not po, no? So uli-uli, marami pong salamat. Sana suportahan niyo po ako sa mga susunod pa po nating videos na i-upload. Hanggang sa muli, see you soon po.